Magandang araw po sa inyong lahat. Time check po, 11 a.m. Ayan, kagising ko lang po. Kasi pumasok tayo kagabi. Nakauwi ako mga 7 a.m. Tapos natulog lang ako hanggang ngayon, 11 a.m. So may mga ilan-ilan na kasing nagtatanong sa amin kung kami daw ay uuwi ng Pilipinas ngayong taon para sa bakasyon. Ayan. Hindi ko pa sana planong sabihin ito sa inyo, pero dahil nga may mga nagtatanong na, ayan, ang sagot po dyan is, yes po, meron po kaming plano ngayong taon na magbakasyon sa Pilipinas po. Gusto kasi talaga namin, every year nakakauwi ng Pilipinas, makapagbakasyon. Dahil isa po yun sa nagpapasaya sa amin, syempre, yung magbabakasyon sa Pilipinas. Plano nga po talaga namin na magbakasyon ngayong taon. Ang tanong naman dyan is, kailan kami magbabakasyon sa Pilipinas? Yan, anong month kami magbabakasyon sa Pilipinas? Ang sagot po dyan is, mamaya ko po sasabihin. Kasi dahil dyan sa mga nagtatanong po, lalo naming namimiss ang Pilipinas. Siyempre, isa po sa mga problema kapag magbabakasyon is ito po. Alam niyo na po ibig sabihin nun. Budget po natin, no? So, kailangan muna natin magtrabaho. Tapos, bakasyon tayo sa Pilipinas. Dahil nga na pag-uusapan natin yung Pilipinas, lalo tuloy naming na-miss yung mga pagkain sa Pilipinas. Kakatanong ko din kay Mama Aya kung gusto niyang umuwi ng Pilipinas o magbakasyon. Ayun, lalo tuloy niya nang-miss yung mga pagkain dun. Ayun, bigla tuloy nagpaluto sa akin nung isa sa mga gusto niyang kainin ngayon. Yung sardinas na may miswa. Ayan. So, ayan, sakto naman, sweldo kahapon. Kaya naman napadaan ako ng Philippine Store at ito nga, napabili ako ng sardinas. Ayan, kulay pula. Alam niyo na ibig sabihin yan. Yan, medyo spicy to. Tapos, ayan, buti na lang meron pa akong tira dito na miswa. Nagluto ko last time. Yung kalahati niluto ko na, may natira tayong kalahati. Tingnan niyo yung presyo niya ng miswa na yan, 400 yen. 100 grams lang po ito, 400 yen. So 50 grams na lang to dahil kalahati nga naluto ko kahapon. Tapos yung sardinas naman po dito is 200 yen. Ayan. So nakakapagluto lang kami nito. Lumalakas lang yung loob kung bumili ng mga ganito sa Philippine Store kapag bagong sweldo. Kasi dito kasi sa Japan, pag bagong sweldo ka, mapapabili ka nito. Dahil nga namimiss mo yung mga pagkain sa atin, kaya lang ang problema, medyo mahal. Sa atin kasi sa Pilipinas, kapag wala kang budget, ito yung tinatakbuhan natin. Pero dito sa Japan, kapag bagong sweldo ka, ito yung gusto namin kainin. No? Anyway, lutuin na natin to. Gigisa ko lang to kasi masarap yung miswa na may sardinas no? Tapos mainit na sabaw. Ayan, gustong-gusto ni Mama Aya ngayon kainin to. So yun, luto muna tayo. And kayo po ba, yung mga kababayan natin sa ibang bansa, ano po ba yung mga namimiss yung pagkain? Gustong-gusto nyong bilhin talaga kapag, lalo na pag bagong sweldo rin kayo. Kami ito, yung mga ganito yung mga gusto namin kainin Tapos kapag nasa Pilipinas naman tayo, gusto natin yung mga ano dyan, yung mga masarap yung mga isda sa atin no? Mga bangus, tilapia, galunggong, dalagang bukid. Yan ang madalas namin kainin. Ayan, teka, maghihiwa muna ako ng bawang at sibuyas. Madali lang naman lutuin to. Kapag kumukulo na yung sabaw ng ating miswa, lagay ko lang yung miswa. Ayan, mapapansin nyo po masabaw talaga. Kasi ayaw ni Aya ng tuyot na miswa or mga soup. Gusto niya maraming sabaw. Ayan.
Sakto. Sarap ng sabaw. Alam niyo po ba si Aya, dati hindi siya mahilig sa maanghang or spicy. Ako kasi mahilig talaga ako sa maanghang. Tapos, sa tuwing kakain kami, lagi ako may maanghang, sausawan, sili, ganun. Yung soup ko, maanghang. Ang ginawa ni Aya, tumikim-tikim siya lagi kapag ganun ang pagkain ko. Hanggang sa tumagal, nagustuhan na ni Aya ang spicy. Siya na ang laging may order ng spicy. Ito pa yung isa sa hilig ni Aya ngayon. Tteokbokki. Rapoki pala, rapoki. Favorite niya to. Kapag ayaw niyang mag-rice minsan, nagluluto lang kami nito. Ito yung hinahapon na namin, tanghalian namin ni Aya. Ayan. Yun. Okay na tong ating miswa. Ready na to sa tanghalian. Ay, itadakimasu. Ayan, dito na si Mama Aya. Request niyang sardinas na may miswa. Na-miss mo yun no? Yes. Sarap ng anghang. Saktong-sakto lang Ulam sa kanin Mas masarap pag may upo ba tawag upo no? Kaya lang upo hirap. ba yun? Upo. Hindi oo? Hindi. Upo. Magalang siya. Masarap kung may upo, Hindi tayo makabili ng upo Bihira makabili ng ganun dito. Puro height dito. Height. Hi. Sakto lang yung anghang Ayan, kaalis lang pala ni Mama Aya. Pumasok na uli. At dito lang talaga siya nananghalian. Tapos balik trabaho na uli. Ayan. So dahil sahod day ngayon, padala day uli tayo. Alam ko marami nakaka-relate sa akin. And mga kababayan natin na OFW. And syempre mga kababayan din natin dito sa Japan. Ayan, nagpapadala sila monthly. Minsan nga hindi lang monthly, madalas sila nagpapadala kapag kailangan nilang bigyan yung mga pamilya nila sa Pilipinas. Ayun. Alam kong relate na relate tayo dyan. And alam ko mostly ng mga kababayan natin sa Japan, isa sa mga ginagamit nilang remittance services is yung 7 Bank. Ayan, sa mga kababayan ko dito sa Japan, ayan, last time naturo ko na naman sa inyo kung paano mag-apply or mag-register sa 7 Bank. Kung hindi pa kayo nakakapag-register, ayan, yung link ilalagay ko sa description box natin. And yan, i-click nyo na lang. Last time din, tinuro ko na rin kung paano nga ba yung paraan ng pagpapadala gamit ang 7 Bank. Kung nakalimutan nyo naman din po, ayan, yung link naman po ng video, ilalagay ko rin po sa description box. Yung ilan sa mga kababayan natin, hindi lang isa kasi ang pinapadalan. Minsan 2, 3, 4. So may nagtanong naman sa akin, paano naman daw mag-add receiver? Kasi isa lang yung receiver niya doon sa account niya. So gusto niyang dagdagan ng receiver. So ituturo natin ngayon kung paano nga ba mag-add ng receiver sa inyong 7 Bank account. Yan, unang-una po kailangan nyo lang po mag-login sa direct banking service. Pagkatapos naman po, pindutin nyo po yung international money transfer. Pagkatapos po niyan, pindutin nyo na po yung add new receiver. Hanggang 12 new receivers po ang pwede nating ma-add sa ating 7 Bank account. Tapos po niyan ay pindutin lang po natin yung entry page. Tapos pipili lang po kayo kung paano nyo gustong ma-receive yung perang pinadala nyo. Pwede pong cash at an agent location or cash pick-up po. At pwede rin naman pong deposit into a bank account. Pagkatapos po nun, ay select nyo lang yung country kung saan po kayo magpapadala. Yung katulad sa atin po sa Philippines.
Pagkatapos po nun, ilalagay na po natin yung pangalan ng bago nating receiver, pati na rin yung kanyang complete address. Piliin nyo lang po kung ano yung relationship nyo dun sa bagong receiver nyo po. Tapos piliin na po natin yung currency, pati na rin yung purpose ng ating money transfer. Tapos piliin natin kung gaano ba tayo kadalas magpapadala sa kanila and magkano yung expected amount natin per transaction. Tapos nyan, i-check nyo na lang po yung mga details na inilagay nyo. And kapag tama na po lahat, ay i-enter nyo na po yung PIN number nyo. Pag nailagay na natin yung tamang PIN number natin, ay i-click na natin yung register. Pagkatapos nun ay okay na. Tapos mag-aantay na lang tayo ng 3 days para sa confirmation ng 7 Bank para sa bago nyong receiver. And every time na gusto nyong dagdagan ng receiver nyo, ganun lang uli ang gagawin. Kaya yun, ready na tayo magpadala sa 7 Bank. So ako, nag-add new receiver din ako and ang pinili ko is cash pick up. Kukuha naman ng receiver ko yung perang pinadala ko sa kanya sa kahit anong Western Union Remittance Center. 皆さん帰りました。ママとゆなちゃんで買い物に来ました。この中を全部見せたいと思います。最初はエッグログです。エクロゆなちゃんが好きなエッグログです。次は何これ？生クリームパンです。これは誰が食べるのそれ？ゆなちゃん。ゆらちゃん。パパのリクエストだよ、チョコレート。シャガナを食べたいと、あ、違う。ガナ、待ってくれ。ガナを買いました。次はゆらちゃんの好きなバター。バターの入ってるネオのパンです。次は私が大嫌いな野菜です。キムヤンゴレンソ。あ、そうか。フルーソです。みやちゃんが好きな、いつも食べてる朝ごはんのチョコがついてる甘いメロンパンです。次はこんな変なでっかいコウくんのソーセージです。次はキモいこの赤ちゃんのマヨネーズです。親の大好きなマヨネーズ言って。このクヤの大好きなマヨネーズです。ang nakakaubos ng mayonnaise. そうです。クヤ。それでケチャップを全部なくすの。はい。次はめっちゃ伸びるたっぷりの卵のむよむよの金の粒のなんだっけ納豆です。伸び伸び納豆です。次はなんかここが壊れてるなんか変なあれクレープです。あ？違うクレープじゃない間違えた。グレープって言おうとしたらクレープ間違えた。グレープって言おうとしたらクレープって言っちゃった。ママの好きなマスカットです。ママの好きないつもで食べてるマスカットです。次はなんかパンケーキのような変な形のなんかここが栃木のところみたいなパンです。パン。次はなんかルームが入ってる牛乳パンです。あ、違う牛乳です。牛乳。高梨と言うんでした。そこまで言わなくていい。危な。ガタス、sabihin mo。ガタス。あ、そうか。忘れてた。次は変なレンコンです。レンコンじゃないよ。レンコンじゃない？何？生姜か。はい、ママがいつも美味しくないっていう生姜です。ママ好きだよ、生姜。なんでよ。はい、ママが好きな生姜です。いつも食べてるらしいです。次はなんか変な Ano yan? 変な手のこれのソーセージです。指。
指ソーセージ。お魚ソーセージだよ。お魚ソーセージこのです。前美味しいって言ってたからさ、買ったんだよ。そうなんだね。よかったね。次は、キッコー観光の、だって見て、キッコー観光って書いてるじゃん。パパの、パパの、キッコーマンです。パパの大好きなミルクです。パパが 0% になったら飲んで 100% になる牛乳です。次は、シリアルにたっぷり入れるオートメールです。あ、じゃあオートミールだ。オートミールです。おしまい。 Ayan, palabas nga pala ako ngayon. Kasi magbabayad ako ng gas namin, bill namin sa gas. 2 buwan na akong hindi nakakabayad ng gas. Yung bill namin dito sa gas, automatic siya nababawas sa bank account ko. Problema kasi last time nakalimutan kong mag-iwan ng pera sa bangko ko. From October to November 17, 6,377. Tapos tumaas yung bill namin ng gas nung November hanggang December 11 ng 10, tumaas siya ng 4,000 plus, naging 10,438. Kaya naman tumaas yung gas namin kasi sobrang lamig na rin sa Japan. Kailangan naka-heater na yung aming mga tubig. Kapag nagugas ka ng pinggan, medyo mainit o warm yung tubig mo. Kapag naliligo ka, kailangan mainit talaga kasi sobrang lamig. Kaya naman sobrang taas talaga ng bill namin ngayong December. And expect pa namin yan ng January saka February, tataas pa yung bill namin ng gas. Bago ko bayaran to, ayan, kwento ko na muna sa inyo kung kailan ba yung balak namin umuwi ng Pilipinas. Or kung anong man kami uuwi ng Pilipinas para sa bakasyon. Dahil nga may mga pasok pa kami sa trabaho ngayon, may pasok pa ang mga bata. Hindi ngayong month kami uwi, hindi next month. Possible na uwi namin is March po. Kasi yun yung last month ng school year dito sa Japan. Tapos by April, next school year na nila yun. From grade 2 si Yuna-chan, magiging grade 3. Si Kuya AJ naman, from first year po, magiging second year na. From March, kasi ng last week siguro ng March, merong ilang araw na bakasyon ng mga bata. Ayan, so doon kami possible na umuwi ng Pilipinas. Kapag hindi naman kami natuloy ng March, possible naman po na uwi namin is baka May 2025 po. Kasi meron po rito 9-10 days na bakasyon. Yung tinatawag po na Golden Week. Sobrang haba rin po ng bakasyon na yun. So yun yung possible na buwan ng uwi po namin para sa bakasyon. Kundi March, April, or kaya May po. Yung buwan na pag-uwi namin na yun, sigurado okay na rin po yung condo unit na pinapagawa po natin para sa Airbnb. Ayun, sana matuloy yung bakasyon namin and sana walang maging problema. Ano pa bang sana natin? And ayun, sana makaipon tayo ng budget para matuloy talaga yung bakasyon. So hanggang dito ko na lang muna yung video natin. Kita-kits na lang ulit sa next video.